Sin guys, good morning. Kakagising ko lang. Pero parang itsura ko parang tala si Klaway ko. Kakagising ko lang pero yung itsura ko mukha pa akong hindi natutulog. Ano ka na ibog ko shit. Ano ba yan? Dalawa-dalawa ay bag ko. Isa sa baba, isa sa taas. Dr. Yabi, kailangan taga kita. Kasi ang tagal natin ang tagal natin yumaman para ma-enhance natin ng mga deformities sa ating katawan. Deformities. Nakakaasar. Ito kasi, ang laki, taba-taba kasi ng kilay ko. So, someday, pagkapera tayo. Papatanggal natin ng taba, papaayos natin. And, syempre, pagkakapera tayo more on self-enhancement para tumaas din ang confidence natin sa sarili natin, di ba? Yung mga hindi natin magawa ng bata tayo, yung mga kinakahiya natin, kailangan natin yung baguhin para proud tayo sa sarili natin, di ba? Wala tayong mga bakas na anomalya na nakaraan. ito nga, di ba? Hindi ko dati nga, alam mo ba dati guys, kwento ko lang. Alam ba dati, gusto ko na magpabunot lahat ng ngipin ko kasi puro songki ngipin ko, tapos ang lalaki ng ngipin ko. And then lately talaga hindi ko halain na makakapagpa-brace ako, maayos ko yung ngipin ko. And then from songki guys, wala na ayan ito ang lalaki ng ngipin ko. Pero ang ganda naman kasi magbabawas pa kasi dyan si Daktara so ang gaganda naman siya. So alam mo yun, hindi mo akalain na yung mga bagay dati na ginagawa mo na hindi mo magawa, yung mga bagay dati na kinaiinisan mo, ngayon unti-unti na naaayos like this my business right now. Before, pagbibentahan ako I remember that when I was a kid and yung kapag pinagbenta ako ng mama ko sa barangay na ng saging na hinog, and then gosh, nakakahiya feeling ko na hiyang-hiya ako kasi feeling ko lahat ng tao nakatingin sa akin. And then yung kapag may bumibili na sa'yo, and then parang, uy, magkano yan? Uy, magkano yung ganito? Uy, magkano yan? Ano saging yan? Yung nafe-feel mo rin naman sa tao na wala ka dapat ikahiya. Then parang, ang sarap lang sa pakiramdam na yung ganung feeling. Pero syempre sa ulo talaga nahihiya ka. Pero kapag nasanay na yung tao, nasanay ka at nasasanay na rin ng tao sa'yo, parang ang sarap sa pakiramdam na maraming bumibili sa'yo, yung ganon. And then, hindi ko akalain na papasok ako sa business world na ako yung dating ayoko magtrabaho, tapos then yung napagod ka sa pagtatrabaho mo pala, yung napagod ka sa pagtatrabaho mo, tapos ngayon nauwi ka sa negosyo. Ang sarap sa feeling. Yun nga lang, syempre hindi naman ganun kadali nakikita ka. Ako parang yung kinita ko ng buong isang taon na punta sa pwesto ko, ayan. Yung parang pinaghirapan ko ng isang buong taon napunta lang dito sa pwesto, di ba? Kasi lahat din ng nagastos ko 100 plus dito sa pwesto. Magkano lang that time ang puhunan ko, guys? Alam niyo ba ang puhunan ko? Nasa 50,000 lang. Tapos ang dami ko pa, sa 50,000 na yun, ang dami ko pang pinagawa. Mga estante, ang dami ko pang binili. Yung sa mga kasi syempre pa ako, may mga needs sa store na pinagawa ko, tapos diba, hindi naman naging okay, nagpatayo ako, so more than 15k din yung nagastos ko, mga ganun, basta lahat na nasa 15 plus din yung nagastos ko. Tapos ay yung mga stand ko dito, ang laki din, nasa more than 10,000 pataas din to yung mga nagastos ko. One of the person nasa 100 plus din. So talaga makikita mo talaga na bawing-bawi ka na doon from doon sa 50,000 na kinapital ko sa loob ng isang taon. So, iniisip ko nga sa loob ng isang taon na ang laki ng tapos makikita mo na may mga may mga paninda ka pa, ayan. 'Di ba? May mga paninda ka pa. So parang sabi ko parang
parang ano na lang siya, parang bonus na lang siya na parang yung dito parang kita ko na yung mga laman ng tindahan ko, kita ko na siya. Yun na, parang kumbaga, parang ito na lang yung pinapalago ko. Ano bibili? Ayan. Ayan. 'Di ba? From sa maliit na small ng ano, sa ang laki ng pwesto ko. Ayan. O, 'di ba? Pwede na akong mag-ano, marami ko pang gustong ilagay dito sa labas. Makikita mo. So, ang laki na ng pwesto. Ang laki na ng pwesto ko. So, kaya natutuwa talaga ako. Kaya natutuwa din talaga ako kasi nagbubunga yung mga pinaghihirapan ko. Hindi kaya biro na ano, unlike di sa katrabaho ka na every buwan-buwan meron kang kinikita. Eh sa akin naman sa negosyo, pag hindi ka nag-open, wala kang kikitain, wala kang, alam mo yun, yung walang, pag hindi ka nagbukas, wala kang kita. Syempre, ang pinakang struggle talaga dito yung maglaan ka ng masyadong mahabang oras. Kumbaga nga, sabi ko nga, sa pagtatrabaho, basta sila, nakakaasa. Sabi ko nga, sa pagtatrabaho, gugugol ka lang ng 8 hours, since ngayon 9 hours, nagre-reklamo na tayo, diba? Sabi ko, doon ako nagre-reklamo dati, ano ba nilangaw? Sabi ko, ano ba yan, napapagod na ako, 12 hours yung trabaho, tapos 12 hours ganito, gugugol ako ng ilang oras, 15-18 hours sa pagtatrabaho. Syempre yung trabaho kasi 4 hours private tutor, so 12 hours yung duty namin dati, 12 hours and 12 hours, tapos ay maglalaan ka pa ng another sa na 2 hours sa biyahe sa traffic, tapos pag mo ng bahay mag-aasikaso ka pa, tapos pag gigising ka naman ng another extra hour na naman para makapag-prepare at hindi ka malit sa trabaho, di ba? So para sabi ko, doon na talaga umiikot yung mundo ko, na parang nauubos na yung oras ko, hindi na ako masaya sa ginagawa ko. And then ngayon guys, alam mo sa pagreklamo ko na yun, sobra-sobra pa din at least sobra-sobra pa rin yung oras ko sa trabaho, kasi minsan open ako ng 6 to 10, 6 to 11 o ng gabi. Kasi syempre ako lang naman mag-isa, wala naman ako kapalitan, wala naman ako kasama, mag-isa lang naman ako. Saka yun, pero thankful pa rin ako kasi kahit na ganun, sariling negosyo ko pa rin siya. Paghirapan ko man siya, paglaanan ko siya mahabang oras, negosyo ko naman siya. Kaya ang hirap lang kapag may mga bagay kang pinupundar tapos nawawala lang din. Tapos alam mo yun, yung mga bagay na pinaghihirapan mo tapos nawawala lang bigla-bigla kasi hindi lang pinapahalaga ng iba. So sad lang kasi ang hirap magpundar ng bagay na pinaghirapan mo, diba? Lalo na sa akin, struggle kapag ang hirap magpundar sa akin kasi, diba, lalo na ang dami kong deliveries, ang dami kong credit na binabayaran, mga utang-utang na binabayaran. So ang hirap lang, nahihirapan ako sa mga ganun kapag sabay-sabay yung like dumadating sa kailangan magbayad ng 14K a week na gano'n dahil sa mga kautang mo. Kasi syempre, diba, minsan dumadating talaga yung kapos short tayo sa budget. Tapos minsan diba, may pagkakatiwalaan naman tayo na sisirain ng tiwala, like manghihirap ng ganito tapos hindi na babalik mamaya. Syempre ikaw naman, pinapahiram mo sila kasi tumatanaw ka din ng utang na loob, or binavalue mo yung pakikipag-friendship mo sa kanila, and then sisirain lang nila, diba? It's so sad na may mga ganun para lang sa small amount tapos sisirain yung pangalan mo, diba? Nakakaiba naman, syempre nakakalungkot kasi hindi iniisip yung mga pinaghihirapan mo, hindi nila binavalue. So nakakasad lang. So yun lang, there are so many things that we need to be thankful kasi hindi
una sa lahat, malugi man tayo sa maraming bagay, pero hindi lahat binibigyan ng mindset na pang-entrepreneur na like yung gusto lang karamihan ng negosyo. Yung iba na ayun, trabaho, and then iba naman gusto nila magnegosyo pero wala silang goal. Kaya tingnan mo, di ba? Ilang taon na sa pagnegosyo, hindi naman namunlad yung negosyo nila. So yun lang, wala lang, nagsisente lang ako kasi kapag nakikita ko lang yung mga pinaghihirapan ko, yung mga bagay na meron ako ngayon. Ewan ka, siguro nagiging more appreciative, ano man tawag doon? Tama ba? Na-appreciate ko lang yung mga bagay na meron ako. Unlike before, na ang dami kong complaints sa maraming bagay. Pero ngayon, yung mga bagay, alam mo dati, wala ngayon, yung nagkaroon ako ng store. Eto nga, yung nagkaroon ako ng store. Oh, I'm so natatouch ako. So alam mo yun, yung mula nung nagkaroon ako ng store, parang, ba't ba ako na lang ako, it's just tears of joy. Parang, alam mo na guys, mula nagkaroon ako ng store, mas na-appreciate ko na, anong tawag dito, i-appreciate yung mga bagay na mayroon ako ngayon. Dati kasi hindi ako ganito before. Parang ang dami kong complaints sa sarili ko. Ang dami kong wala pa akong ganito. Pero yung nagkaroon ako ng store, itong bagong store, parang bigla siyang nabago. Parang biglang nabago yung pananaw ko sa hindi ko man siya inaano, pero napapansin ko na sa sarili ko na bigla siyang nabago na nagkaroon ako ng yung na-appreciate ko yung mga small things na ginagawa ko na mayroon ako. Na-appreciate ko siya, grabe. Dati talaga hindi. Pero ngayon, na-appreciate ko siya, sis. Wala na, I'm so happy lang na na-appreciate ko yung mga bagay na meron ako ngayon. Na hindi ko kailangan magpaka-insecure or i-compare myself to other. Ngayon pa lang na-appreciate ko na yung meron ako, and then I'm so blessed na meron akong ganyan and thankful. And kung ano man ang mga dumating pa sa mga pangarap ko, mas thankful ako sa thankful. Ano tawag doon? Mas magpapasalamat ako sa mga bagay na meron ka. Diba? And so, syempre, hindi dapat natin pabayaan, kalimutan din, aside sa mga sipag at sacrifices natin, syempre yung mga loyal customer natin na always na kahit nasa sungitan ko, kahit na mapagalitan ko is nandyan pa din. Kaya thank you guys, love niyo pa rin ako, diba? Sana yung gunting ito. Atan may customer ako, ayan. Aga-aga, may customer ako, yes. So syempre ginagawa mo, naglalaba? Sana all. So yun lang guys, it's too long na. Bye!